Kaya ka mo, Bert? Kaya ka mo? Yan po yung claim ng China. Okay, ang paniniwala ng kanilang gobyerno ay kanila lahat ng isla dyan sa South China Sea. Dahil nga daw po, yung mga... Kaya ito, Bert? What, Bert? Nagkaroon kasi yung United Nations ng international law kagaya sa International Law of the Sea. So, nagkaroon na tinatawag na exclusive economic zone. Sa exclusive economic zone, 200 nautical miles ng mula sa land area ng isang bansa papunta sa karagatan, 200 nautical miles ay sa amin mayroon na so, nasasilinahan at pinayagan ng mga bansa na kasalin ng United Nations, including China. Ngayon, nung lumabas yung arbitral ruling na nagsasabi mula sa international law na nagsasabi na itong mga bahagi na to ng mga isla sa Scarborough Shoal at sa Spratly Island ay pag-aari ng Pilipinas, doon na po hindi pumapayag ang China at ayaw nilang payagan na sa Pilipinas. Kaya pilit nilang inaangkin. Kahit na alam na ng China na ang pwersa ng US Navy ay nasa South China Sea at kasama nagpapatrolya ng Philippine Navy o Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ay hindi pa rin nagpapatinag itong mga Chekwa na ito. Patuloy pa rin ang pag-iikot nila sa ating mga utol. Pero eto, maganda mo, bago ng China ang Maria at pinaalis ng US Navy destroyer sa WPS mula kay Arseners. Subscribe niya, like niyo na rin yung video. Mamaya may papakita rin ako sa inyo yung video kung saan yung isang barko o yung aircraft carrier ng US Navy ay nandito sa South China Sea. Okay mga utol, at nung nakaraan ay lumapag ito sa Subic Bay. Okay mga utol, yun na, panoorin na natin ito. Navy 7th Fleet na sila ay naglayag sa West Philippine Sea upang ipakita sa China na hindi kanila at walang karapatan ng China sa nasabing lugar. Sa ilalim ng pangangasiwa ng USS Milius, isang destroyer na nakahanda sa posibleng enkwentro ay loaded ng mga missiles na imatulong sa mga Pilipino. Ito ay magpapatunay na bisigido ang United States of America na pigilan ang ginagawang panalakot ng mga isla ang pagpapakita na rin sa China ng kanilang karapatan sa pagkalayag sa West Philippine Sea. Parang lamang mga utol, naglagay ng pahayag ang EU o yung European Union, no? 27 na mga bansa ito na gusto nilang maglayag dito sa South China Sea. Hindi para daragin kung sino man, para pakita o panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng lugar. Pero ang problema lang naman talaga dito, itong mga China na to, itong mga Chinese na to, yung Chinese government actually, di ba? Ayaw nilang payagan yung, patuloy pa rin yung pangangkin nila. So, yun ang napakalinaw naman. Okay, tuloy na natin mga utol. Na rin sa China ng kanilang karapatan sa pagkalayag sa West Philippine Sea. Sinabi ng Seventh Fleet na ang pagkalayag ng nasabing destroyer ay bahagi ng kanilang misyon at tungkulin upang mapanatili ang kalayaan sa pagkalayag ng international na karagatan. Tama. Na kailanman hindi maaaring angkinin ng China. Buo ang paniniwala ng United States sa ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi pagmamay-ari ng China. Mga utol. Ayan ha. Kagaya niyan. Napakasimple yung etong mapa. Etong Paracel Islands, sa Vietnam po ito, na ngayon ay inuukupahan ng China. Itong Scarborough Shoal, atin talaga pumasok to sa exclusive economic zone natin. Katapat ito na Zambales. Tapos, etong mga Chekwa na to ay naglagay ng artificial island dito sa bahagi ng Scarborough Shoal. Okay? So, yan ang pinaglalabanan o Pilipinaangkin ng China. At
Lahat naman ng isla dito sa South China Sea, mga utol, ay inaangkin ng China. Etong Spratly Islands, mga 80 more or less, mga 80% po ang pumasok sa exclusive economic zone natin. Kasi napakaraming isla na mga yan. May ilan na sa bansa. Pero 80% po niya ay pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 80% ng mga isla rito na pinapayagan naman ng halos lahat ng kapitbahay nating bansa bukod sa China. Yun po yung pinag-aagawang teritoryo. Kaya na rin, bumaba dito ang US Navy para rin ipagtanggol na sa okay? Tuloy na natin ha. ng China. Buo ang paniniwala ng United States na ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi pagmamay-ari ng China. Kahit pilit itong isinusulong ng Beijing, matagal nang nakikipaglaban ng United States at mga karatig bansa nito sa China upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag ng mga nasabing karagatan. At maraming tinututulan din nila ang pagtatayo ng China ng mga military outpost sa mga isla ng West Philippine Sea. Ayun pa. Sa kabila ng pagtutol ng United States sa pag-aangkin ng China, hindi ito pinapansin ng People's Liberation Army at pinapalaya ang mga panawagan ng US Navy. Naniniwala ang China na bahagi ng kanilang teritoryo ang West Philippine Sea, kaya ang US at Pilipinas daw ang naghihimasok di umano sa kanilang teritoryo. Yan po yung claim ng China. Okay, ang paniniwala ng sa South China Sea. Dahil nga daw po, yung mga ninuno nila ang mga nakadiscover nito. Ngayon, nagkaroon kasi yung United Nations ng law, no, international law, kagaya doon sa International Law of the Sea. So, nagkaroon ng tinatawag na exclusive economic zone. Sa exclusive economic zone, 200 nautical miles ng mula sa land area ng isang bansa papunta sa ngayon ng exclusive economic zone na siyang pinirmahan at pinayagan ng mga bansa na kasali ng United Nations, including China. Ngayon, nung lumabas yung arbitral ruling, kung sino yung walang yang